Tatlong kababayan nating overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa Kuwait at update sa iba pang mga Pilipino matapos ang insidente. Ating pag-uusapan kasama si Arnel Ignacio, ang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Sir Arnel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Pasensya na, Ma'am Weng. Ako po ay nasa Japan. Sir, nakakalungkot nga po itong nangyari sa Kuwait. Hingi po kami ng update dito po sa tatlo nating OFW na nasawi sa nasunog na building dyan po sa Kuwait. Yes, ito pong tatlong ating nasawi, si Jesus Lopez, Edwin Petilla at Jeffrey Katubay. Ang una na po nating nagawa dyan ay pinunta ating mga regional director. From the very start po nitong crisis na ito, nandun na rin naman po yung welfare officer natin assigned sa Kuwait. And isa po yung Filipinos natin dyan sa building na yan. 5 naman ang safe, isa ang hospitalized pero na-release na, at 2 po ang nasa ICU pa. So sir, sa ngayon po, kumusta po ang lagay ng iba pang apektadong OFW? Ayun po. Ito pong ilan sa ating pong mga hindi naman naapektuhan, nilipat na po sila ng accommodation ng kumpanya. At yun namang 2, si Michael Dizon and Julio Montemayor, sa ICU. Isa na si Mario ay na-discharge sa ospital, from the hospital. Ano po yung assistance ng pamahalaan sa mga OFW na naapektuhan, lalo na po sa kaanak ng mga nasawi? As I've said po kanina, Babweng, napuntahan na po yung mga pamilya. 2 lang dun sa nasawi ang hindi active OWA members. Yung isa naman active. So the full benefits ay makukuha nila. OWA na po ang bahala dyan. At doon naman sa iba, nakantabay tayo sa kanila po mga pangangailangan sa Kuwait. So ang maaasahan nila wala naman pong natitipid tayo pagkadating sa pagtulong sa mga ating kababayan na ganito ang mga nagiging sitwasyon. And we're very, very quick on acting on the needs of our OFWs. At ang repatriation nito ng remains in the process na po. Sa ibang usapin naman po, may tanong ang ating kasamahan sa media na si Maricel Halili ng TV5. Ano daw po ang ginagawa ngayon ng gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng mga Pinoy sa MV Tutor, ang barko na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea? Ako po, pagkadating po sa ganyan, we defer to the Department of Foreign Affairs. But the last thing I heard is sila naman, nakaligtas naman po yung ating mga kababayan. Pero mas mabuti po at DFA po ang siyang namamahala pagdating sa ganyan. Okay. Kay pahabol na tanong lang po, kailan po inaasahang maiuwi ng Pilipinas ang mga labi ng mga nasawi nating kababayan, sir? Hindi pa po tayo makakapagbigay na exact date since sa ang pangyayari kahapon lamang. So what we can promise ay mabilis natin ito magagawa. Tinututukan naman natin ito at sa record naman po natin, palagay ko wala naman po tayo nababalitaan na tayo ay nagtatagal pagdating sa pagde-deliver ng services. So nakakaasa po ang ating mga kababayan na maaasikaso po ito agad. Balikan ko lang po yung nasa ospital. Ilan pa po ang nasa ospital ng mga naging biktima po? Sila po ba ay nasa critical condition pa rin? Nasa ICU sila eh. So we're just awaiting for updates tungkol sa kanilang 2. Okay. Sige, maraming salamat po. Baka meron na lang po kayong mga paalala sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga OFW. Sa ating po mga kababayan, alam niyo naman, ang OWA, DMW at DFA ay nagtutulong-tulong lagi para makatugon ng napakabilis na pamamaraan sa mga pangangailangan ng ating mga OFWs. Katulad nito pangyayaring ito, 4:30 nangyari ito, yung mismong araw na yon, nandiyan na tayo at nagmo-monitor, naasikaso natin ang ating mga kababayan, ang mga pangangailangan. Ang hinihiling lang namin ay ang pagkatiwalaan nyo, pwede kayong sumandal dito po sa ating po mga institutions in place para po tugunan ang inyong mga pangangailangan. Yan po, makakaasa kayo.
Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Arnel Ignacio, ang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA.